Panginoon, mula ng ating pahayag mula sa Pagdalo. Simula ng ating misa ngayon ay dakilang kamustahan ng katawan at dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Tayo ay sunod-sunod sa pagdiriwang ng dakilang kamustahan, yung muling pagkabuhay, yung 40 araw na pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-akyat niya sa langit, ang 5 araw ng muling niyang pagkabuhay, ang pagpapadala niya ng Espiritu Santo. Nakaraang linggo, ang dakilang kamustahan ng banal na Santo, ang iisang Diyos na may tatlong persona. Ngayon naman, ay isang dakilang biyaya na nawa po ay pinamamanin sa atin yung kanyang katawan at dugo ng ating Panginoong Yesus. Ang patuloy na pagliligtas niya sa atin, na nais niyang ibahagi at naway ang pakinabangan natin. Dalawang bagay mo. Una, tulad na pinamanin mo natin sa mga pagbasa ang sabi ni Jesus, gawin ninyo ito bilang pag-ala-ala sa akin. So bahagi yun na nawa makita natin ala-ala, bahagi ng ating karanasan at bahagi ng ating memorya. Sabi nga, naalala ba natin ang bawat isa na nakakalimutan natin? Very basic po ang isa sa mga pangailangan na maalala. Kaya po, halimbawa, nakalimutan ng asawa nyo yung birthday ninyo. Masakit yun. Nakalimutan kayo. Hindi naalala na birthday mo pala. So bahagi yun. Si Jesus ay bahagi yun na kung saan ay pinamamanig niya sa atin na ang kanyang patuloy ng pagkabay ay isang bahagi natin na inulit sa karanasan. Mula pa noong una, mula pa ng likain ng Diyos ang tao, na nais na ito hindi na magkamit ng kaligayahan. Kahit na sa panahon na kanilang paglaya mula sa Ehipto, para sila ay maluwag na makasamba sa Diyos. Ito yung dahilan kung bakit sila ay umalis sa Ehipto. Magkaroon sila ng panahon na makasamba sa Diyos. At bahagi ng karanasan na ito na patuloy namin pinapakinabangan sa karanasan ng mga unang mananampalataya sa mga Israelita at sa lahat ng mga Kristiyano na hindi para lamang maalala natin siya. Ngunit bahagi lang sa amin na makita natin at maging maliwanag sa atin na hindi natin siya nakakalimutan bakit ginagawa natin yung kanyang paanyaya. Ano yun? Kaanin ninyo ang aking katawan at inumin ninyo ang aking dugo. Kaya napakahalaga ko na biyaya na pinagkamaloob ng Diyos sa amin. Ito yung paanyaya na pinayang ni Jesus. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Kaya nga pinamamalig natin yung kahalagahan ng
dakilang pagkanarin ito ng Diyos. Ang Diyos narin, hindi nakakalimot, hindi nangiiwan, hindi nagpapabaya, kasi bahagi ng kanyang karanasan natin, gabayan ang tao mula pa ng lumang tipan. Nagkaroon ng kaganapan sa pamagitan ng alin, ng ating Panginoong Jesucristo, sa pamagitan ng kanyang pag-ahandog ng kanyang sarili. At ninais niya ng alin, maging bahagi tayo, no, ng karanasan na yan at ng katotohanan na yan sa ngayon. At ito yung pangalawa, hanggang ngayon. Hindi lamang in memoria, hindi lamang sa isip, hindi lamang bahagi ng nakalipas, ngunit sa ngayon. At anong bahagi mo sa ngayon? Katawan at dugo. Pagkakataon na kung saan nakita natin. So mula po na pagka-assign ko rito, tayo ay nagtatanong at nagkakaroon ng posisyon. No? Una, kapag Webes Santo, yung nakaraang Webes Santo. Ngayon, kapag dakilang kamistahan na katawan at dugo ng Jesucristo, yung pangatlo ay yung Kristong Hari, tuwing November. So, yung Webes Santo sa loob lang tayo ng simbahan. Pero kapag Kristong Hari at itong Corpus Christi, ay tayo pupunta sa mga barangay chapel para doon tayo magtanong at magposisyon, pagpapahalaga ng alin, yung presensya ng Diyos, yung tinatawag nating pagkanarito, hindi lang alaala, ngunit yung pagsasangayon, sana nakita natin, isang biyaya yung pinagkakalay sa dito. Ngayon nangyari sa bundok ng Kalbaryo, ay nangyayari mismo sa ating ora mismo. Bahagi ho. Hindi ho ito pag-uulit, ngunit ito yung pagsasangayon. Yan sabi na natin ay isang regalo ng Diyos. Ano yung regalo ng Diyos? Yung kanyang presensya. The presence of the present moment. Hindi lang po bahagi ng karanasan. Hindi lamang po bahagi ng mikiin na hindi pa nagkakaroon ng kaganapan. Ngunit bahagi ng kasalukuyang karanasan na alin, kasama natin ang Diyos. Ang tawag ko nga rin alin, sana maramdaman, hawak-hawak ko ang Diyos. Kaya nga kung minsan sinasabi ng mga kapatid natin mga hindi katulad alin, tinanggapin na ba sa Jesus ng Panginoon na pinagpagligtas? Tayo kung minsan nahina tayo sumagot. Dapat sinasagot natin na, tinanggap mo sa Jesus. Mula ng binyan, and every Sunday, kapag tinatanggap ko siya sa banal na komunyon. At hindi ko lamang siya tinatanggap sa isip, sa salita, sa puso, kung tinatanggap ko niya sa akin, in flesh, katawan at dugo, sa tiyan, naging bahagi ng ating pagkilos. Kaya anong sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, kayo ang magpakain sa kanila. Bahagi nyo.
At ito yung konklusyon, hindi lang sa hawak-hawak namin sa Jesus, hawak-hawak natin ang Diyos. Pero sana makita natin, kaya natin hawak-hawak ng Diyos. Bakit? Unang tingin sa lahat, ninais niya natin, tayo ay hawak-hawak niya. Bahagi mo yun. Kaya nga, magkaroon tayo ng higit na kalagayan. Bakit? Kasi kasama natin ang Diyos. Sabi na, kung kasama ang Diyos, sino pang lalaman sa inyo? No? Bahagi yun ng pagkilos kung sa amin pinamamanig natin ang dakilang biyaya na ito ng ating Panginoong Hesus Kristo. Lalo-lalo na ako sa panahon na ito. No? Sabi ng ibig, bakit po ngayon, Father, marami ngayon ang depressed. Marami ngayon ang stress. Marami ngayon ang anxious. Nagkakaroon ng anxiety attacks. Nakalimutan nila ang Diyos eh. Mabuti pa yung artista. Dinudumog. Pero ang Diyos, lalo siya every Sunday, every Mass. Hindi siya dinudumog. Pero wala po siya nangyari. Ito yung magbibigay sa atin ng kaligtasan. At yung naman, huwag natin kalimutan yung presensya ng kanyang pagkanarito kasama natin. Kaya nga patuloy natin paanyaya. Kung walang hadlang, tumanggap kayo ng komunyon. Ano lang naman yung hadlang? May kasalanan malaki. Hindi mag-umpisan. Bahagi ho. Kung may kasalanan malaki kayo, mag-umpisan kayo. Alam nyo, ako'y bago lumating dito. Naglagay ako ng oras bago mag-umpisan na magpakumpisan, wala naman ang umpisan. Kaya po, kung gusto nyo na lang mag-umpisan, ay huwag ko kayong mahiyang lumapit para kayo makumpisa. Kapag wala ako tayong schedule, wala akong problema. Kayo yung aking kukumpisan. Kahit hindi ko yung kumpisa ng bayan. Pero sabi na natin, kung walang hadlang, tumanggap kayo ng komunyon. Ano pa yung isang hadlang? Yung hindi pagkain ng isang oras bago magkomunyon. Siguro naman ay mas pipigilan namin yung ating sarili na huwag kumain bago magkomunyon. Kung sakali man, sabi nga natin, sa sitwasyon na kinabibilangan, ay di mag-spiritual dominion. Kaya sinasabi ng iba na nakalimutan ako ng Diyos. Ay, hindi ho. Kailanman hindi tayo kinalimutan ng Diyos. Tayo ang nakalimot sa Diyos. Kasi bahagi ho ng karanasan ng tao, hindi lang natin. Ang Diyos ay nagpapaalala sa dakilang presensya ng kanyang pagliligtas na nais niyang ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Nawa ay maging bahagi ng ating lakas sa pagtahat natin sa daigdig na ito hanggang makamit natin ang kaluwalhatiang walang katapusan na makamit natin sa kanyang kaharian sa langit. At ito yung isang biyaya na nawa pakinabangan natin. Katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo.